beloved Boss Mike Cervera. Oh, sa mga nagsasabing wala pa, ayan na. Inilabas na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang warrant of arrest laban kay dating Senador Ramon Rebillang magnanakaw. Na nang uutulang sa pasayaw-sayaw na pakending-kending, pabudots-budots lang. Putik na yan, mga kababayan, At ito, denggam, ay namon. Hoy, nasaan ka na? Hoy, Ernesto Villanueva, kita mo? Alam mo, kailangan natin ng pasensya. Kasi kapag wala kang pasensya, maliligaw ka. Eto na, hinahanap mo yung mananagot. Basahin natin, mga kababayan ko. Inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang warrant of arrest laban kay dating Senador Ramon Revilla Jr. at 6 pa! 6 pa! Inom! Na! Ilan? Marami? Iisa lang. Sige nga. Bukod kay Ramon Revilla Jr., meron pang 6 daw. Marami konti. Di ba? Marami. Ito na. Kasama na dyan, mga kababayan, yung mga inimbestigahan kanina sa Senado, sa komite ni Ping Lacson. Inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang warrant of arrest laban kay dating Senador Ramon Revilla Jr. at 6 na DPWH official kaugnay ng kasong malversation through falsification of public document na walang inirekomendang piyansa, no bail. Makukulong kayong lahat. Kita nyo? Ngayon, may nangyari? May napanagot? May napanagot. Bukod kay Diskaya, eto na. Sasabihin nyo, wala pang big fish. Wala pa kasi. Ang gusto namin yung mga big fish. Kahit isa lang. Hindi na nga isa, 6 mo. 7 na sila. Eto na, mga kababayan ko, Ito'y kaugnay sa umano ay 92.8 million ghost flood control project sa Pandibulacan. Mayroon ding whole departure order, laban kay Revilla at sa 6 na opisyal. Abangan ang buong detalye. Mamaya! Putik na yan. Ito na, mga kababayan ko. Sample. Ganyan-ganyan mga DDS. Sample. Kala nyo nagbibiro si Manong Bongbong? Hindi nagbibiro yan. Hindi nagbibiro si Manong Bongbong ko. Yan yun. Paano na ngayon ito? Ayan, tingnan nyo, mga kababayan ko. May paggamit-gamit pa. Na kunyari ay makadiyos siya. Tandaan nyo, mga kababayan, si Lucifer nagpapanggap na anghel yan. Kaya wag na kayong magtaka. Si Bong Revilla, kunyari banaloy! Kaya hindi ako magugulat. Baka si Kristo, tadyakan yan. Di ba? Di ba? Tadyakan kaya yan, Di ba? Ay, naku. Eto na, mga kababayan ko. Wait lang kayo. Wait lang. Naku, susunod na raw. Sino? Si Jinggoy daw muna.
Si Jinggoy daw muna. Ang kasunod, ha? Ngayon, mga kababayan ko, Bong Revilla pinaaresto na ng Sandigan Bayan sa flood control scam. So ngayon, mga kababayan ko, makukulong na naman yan. Kung inyong maalala, ito po'y nakulong nung panahon po ni Pinoy at pinakawalan ni Digong. Ngayon, ang tanong, bakit si Digong nagpapakawala ng mga magnanakaw? Alam nyo naman kapag magnanakaw, doon yan belong. Sino? Si Digong. Tama? Sipin nyo maigi yan. Bakit ang Digong pinakawalan itong magnanakaw na ito noon? Kasi mga kababayan ko, si Digong magnanakaw din yon. Siyempre, sino ang totropahin? Di yung kapares niya magnanakaw, alangan naman na tropahin niya si Pangulong Bongbong. Tandaan nyo, si Pangulong Bongbong hindi tumanggap ng posisyon sa panahon ni Digong. Bakit? Mga kababayan ko, kasi pwedeng gamitin yan ngayon. Kung tumanggap si Pangulong Bongbong, sipin nyo maigi yan. Natijables. Kita nyo? Matalino ang Pangulong Bongbong. Oo. So, paano na? Ay, nako, mga kababayan ko. Siyempre, yung mga hinayupak na mga tirador, yung mga hinayupak na mga tinatamaan sa mga ginagawa ni Pangulong Bongbong na panglilipol sa mga masasamang tao, siyempre gaganti yun. Inaasahan na natin yun. Na kapag ka nasaktan, nasira yung kanilang mga negosyong pagnanakaw, ang ganti, siyempre, may pa-impeachment. Diba? Ganun yun mga kababayan ko. Tulad nito, yan tingnan nyo. Sabi rito, impeachment complaint versus PBBM. Breaking news, may naghain na ho ng impeachment complaint laban sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Kamara de Representantes ngayong umaga. Ang impeachment complaint ay hinain ni Andre De Jesus at inendorso ni House Deputy Minority Leader Pusong Pinoy Party List, Jamie Jet Nisay na nangingisay. Ngayon, ano pupuntahan nito? Kaya ho nangingisay, sinisay, kasi ho, kasama po yan sa mga iniimbestigahan na mga kontraktor. Nasira ang negosyo ni kontraktor Nisay dahil po, mga kababayan, sa ginawang pagbubulgar ni Pangulong Bongbong. Sino ang mga nagagalit kay Pangulong Bongbong? Liwanagin natin. Napakadali lang yan. Napakadali lang. Bakit nagagalit itong mga ito kay Pangulong Bongbong? Kasi nadiskarel yung mga pagnanakaw nila sa gobyerno. Bakit? Ito ang nag-apila o nag-file ng complaint para sa impeachment ni Pangulong Bongbong. Kasi nga ho, mga kababayan ko, bistado na yung kanyang ginagawa na pangungulimbat, pangungurakot sa ating kwarta. Kita nyo? Napakadali lang isipin, Impeachment? Kanino kay Pangulo? Anong rason? Alam nyo kung anong dahilan nila? Yun daw pinagbabawal at illegal na pagkakadagit ni Digong sa dahig. Di maliwanag na ang pinaglalaban niya si Digong, kasi kapag si Digong o si Sara ang naluklok, everybody happy, nakaw-nakaw dito, nakaw-nakaw doon. Lahat ng mga magnanakaw na to, abay piyesta. Minumukbang nila yung mga kwarta natin. Tao pa mo Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, mga kababayan, ang mga sumusuporta kay Sara Duterte, karamihan mga magnanakaw. Tao pa mo
Diba? Tama, mga kababayan ko? Mga magnanakaw lahat ang sumusuporta kay Sara Duterte at mga Chekwa na involved lahat sa droga. Sipin nyo maigi yan. Ewan ko sa inyo. Excuse na natin yung mga didis kasi mahihina ulo nun. Sabi ko naman sa inyo, basta DDS yan, basta DDS yan, mga kababayan ko, ang gagawin ng mga yan, hindi nila unawain yung ating mga sinasabi. Kung hindi, mga kababayan, baka 10 years, ang ihintay natin para maunawaan nila. Di ba? Mga kababayan, tutulad ni Ernesto Villanueva, mga kababayan ko, tignan nyo Alam mo, Ernesto, ang topic natin, etong mga magnanakaw, patunayan natin na may kinalaman si Pangulo. Tsaka na natin pag-usapan si Sandro kasi hindi naman yan yung topic natin. Yan ang problema sa mga DDS. Kapag ka nako-corner na, ayaw nilang umamin na sila'y mga tanga. Hindi nila naiintindihan. Kaya ang gagawin, idadivert sa ibang issue at yun ang pag-uusapan. Yan ba yung topic natin, si Sandro? Nak naman ng pating naman na na yan, Diba? Kahit pangatwiranan ko yan, hindi nyo pa yan tatanggapin. Bakit? Sarado isip nyo tsaka natin pag-usapan yan. Yan tuloy divert. Eto, ganda-ganda ng pinag-uusapan. Isipin mo. Ang tanong ko, bakit tila lahat ng mga sumusuporta at kakampi ni Sara Duterte ay tila ba inaakusan lahat ng pagnanakaw? Diba, mga kababayan ko? Yun lang, sagutin nyo. Di ba kayo nagtataka? Tignan nyo. Leandro Lebiste. Ilang bilyon yon? Di ba? 30 billion, mahigit ang pinag-uusapan. Pulong. 51 billion ang pinag-uusapan. Etong mga Eric Yap, etong mga Garjola, etong mga contractor congressman. Di ba, mga kababayan? Bakit tila ba lahat na lang ng kakampi ni Sara puro magnanakaw? Sagutin nyo nga, bakit? Explain nga, baka maliwanagan yung ating pananaw. Kasi mga kababayan, ako'y nagtataka talaga. Bakit lahat ng kakampi ni Sara puro magnanakaw sila? Our beloved Boss Mike,